Tayo po ngayon ay nasa part 2 ng ating pong pag-aaral, which is Postcards from Eternity. Siguro po bago natin tunghayan kung ano ba yung bakit nga ba Postcards from Eternity yung tinawag na part na ito ng ating pong series, ay balikan natin sandali yung ating pong pag-aaral from last week, that God is worthy of worship. Ang ating pong Diyos ay karapat-dapat po na sambahin. Yung ating pong pagsamba sa Diyos nagpapaalala po sa atin kung sino ba yung may likha sa atin. Nilalagay tayo actually sa lugar ng worship. Pinapaalala sa atin kung sino yung hindi lang yung basta naglikha, kundi siya na rin yung nagligtas po sa atin. Ang katotohanan na ito is dapat na magbigay po sa atin ng ating security sa buhay, na ang Diyos po ay tunay at siya po ay mabuti para sa atin. So ang ating pong pag-aaral po for this morning ay pinamagatan pong Jesus, our victory. Ayan. Ang ating pong Diyos, ang ating pong um, ang ating Diyos, ang ating pong yung victory, yung ating pong tagumpay. Ano ba yung ibig sabihin ng ang Diyos po ang ating pong tagumpay? Ibig ba sabihin noon ay naalala ko lang bigla na ngayong araw pala ngayon ay Miss Universe. So sana naman sana naman hindi po wala pong nanonood po ng Miss Universe sa gitna po ng service uh, wala naman po sanang okay. So para lang kumbaga parang mag ang tawag nito, maya naman tayo sa Panginoon, online ng Miss Universe in the background. Okay. Ang online worship po ay hindi para makapag-multitask tayo. Okay? So, ang ibig ba sabihin dito na kung maniniwala ako kay Jesus ay lagi akong mananalo. Sino ba ang magandang example dito? Si Steph Curry. Yan, di ba si Steph Curry? Kung familiar po kayo sa kanya, yung basketball player, sa kanyang sapatos may nakasulat na Philippians chapter 4? Philippians chapter 3 verse 14. Nakalagay doon na I can do all things. Actually, hindi nga nakalagay na through Christ who gives me strength. Nakalagay lang I can do all things. So, ibig sabihin, dahil ba kay Jesus Christ lagi siyang mananalo sa basketball, laging champion ng Warriors. Oh, so pasintabi sa mga Warriors fans diyan. So, tingnan natin what does Jesus as our victory mean? Na it's about finding yung tinatawag sa mga Kristiyano lagi yung paboritong byword na sinasabi po na breakthrough sa ating pong buhay. Meron ba kulang sa buhay natin na kung hindi tayo nakakaranas ng magandang buhay? Oo. Kung puro ba paghihirap yung ating pong buhay. So, tingnan natin kung ano ba yung significant victory. Balikan lang po natin sandali yung title po na ating pong part na ito ng series. Bakit ba Postcards from Eternity? Naabutan pa ba natin? Hindi ko sure kung nandito sila Tito Ben. So siguro yung mga OFW natin nung kapanahunan nung kasagsagan ng mga nasa Saudi ganyan. Oo. Yung nagpapadala ng sulat, 'di ba, galing sa abroad. Minsan may mga pictures ng mga lugar na magagandang lugar. Or kung kunyari, nagbakasyon ka from abroad, tapos magpadala ka ng isang postcard.
Na usually ang isang postcard ay picture ng isang magandang view. So katulad dito, ito pong picture po na nandito po sa ating pong screen. Alam ba natin kung anong lugar ito? Oo. Kahit na walang nakasulat kung anong lugar yan, sino makakahula kung anong lugar ito? Base lang dun sa base lang dun sa view. Oh, may makakasagot ba? May answer? Is there a letter A? Oo. Walang makakasagot? Walang huhula? Okay. Palawan? Oh, Palawan daw mula sa ang galing ng mga bata. Bora. Tsaka si Archie, tsaka si Mai. Salamat for joining us today. Kasi nakapagbora ito. Yan. Actually, ang tamang sagot is Boracay. So kapag nakakita ka ng isang picture ng beach, ang familiar ka sa Pilipinas is Bora. So parang ganyan po ang isang postcard. So, ilang pong mga paalala po sa atin as we study, di ba? Paano ba natin pag-aaralan ng Revelation? So ito yung ating pong 4 na rules mula po sa senior po ni Pastor Choi po sa atin. Rule of plain sense. Tingnan natin yung mga pangyayari na plain sense, di ba? Meron ba itong, kumbaga parang wag natin siyang gawing komplikado na ano yung, baka mamaya may deeper meaning. Hindi. Malamang sa malamang, kung ito yung tandaan natin palagi that these are symbols. This is a vision. So, katulad ng isang panaginip na minsan nagugulat. Oo. And we'll get into detail sa mga susunod po na linggo as we go deeper po sa mga susunod na chapters. And then, pinaka-importante, the law of context. Tingnan natin or intindihin natin yung verses dun sa konteksto niya. Okay? Ano yung ibig sabihin niya during that time? Sino ba yung pinasasabihan? Ano yung konteksto ng verses niya with regard dun sa mga verses coming before and coming after it. Pero kung ang tandaan natin na kung yung mga verses na ito ay tungkol sa mga katangian at ugali ng Diyos, hindi na actually magbabago yung pong konteksto ng mensahe or verses. Ilang mga paalala po sa ating pong pagbabasa po ng Revelation, especially dito po sa section na ito, chapters 4 to 22, ito pong mga visions po na ilalahad po natin, pag-aaralan po natin, is actually gumagamit po siya ng imagery from the Old Testament. So, yung mga original po na listeners, more or less familiar po sila dito. Bakit sila familiar? Kasi nabasa na nila dun sa mga Old Testament writings. Yung Old Testament natin ngayon. Remember, yung Old Testament ngayon is yun yung Bible nung kapanahunan po ni Jesus. These visions, these images are symbols. Symbols siya. And so, dahil simbolo siya, kailangan ingatan natin na wag natin siya kagad i-take literally. Na kung kunyari, yung tupa na merong pitong mata. So mahirap siyang intindihin, pero wag tayo mag-fixate dun sa may tupa na 7 mata tapos may 7 sungay. Wag tayong mag-fixate dun sa mag-focus tayo dun sa meaning, yung message of these visions. The main message of Revelation, tandaan po natin, kaya isinulat ang Revelation is to encourage the believers. Ano ba yung mga kinakaharap ng mga believers during that time? Again, alalahanin natin, meron silang persecution, pinaghahanap sila ng mga Roman authorities. Yung mga Hudyo sa community nila, hindi nila alam kung kailan kakatok sa pinto at dadamputin sila dahil isinumbong sila
sa kanilang mga ah, yung mga mahistrado sa lugar po nila. And then there's false teachings na kumakalat po dun sa loob po ng church. And then syempre, mahirap ang buhay. Dahil nga Kristiyano ka, nawalan ka ng pagkakataon economically, sa work, nawawalan ka ng mga opportunities, yung mga kapamilya mo ay ino-ostracize ka or hindi ka tinatanggap dahil nalaman na Kristiyano ka, oo, dahil malas daw ang dala ng pagiging Kristiyano, um, yung mga bagay na yon, ito yung mga bagay na kinakaharap ng mga believers. And come to think of it, ito rin yung actually yung mga struggle ng mga believers even up until sa ating pong panahon ngayon. So, um, wag po nating kalimutan yon na yun ang puso ng revelation. And with prophecy, as with prophecy, ang focus po ng prophetic writings is not about na ito yung mangyayari in the future. Well, yes, oo. Kasi nga, it's a warning eh. It's a warning. Pero at the same time, it is an encouragement po sa atin na ito ang Panginoon. Ito ang Panginoon, ito ang plano niya. At it is an encouragement at hamon sa atin na manatili tayo, kumapit tayo sa Panginoon dahil makakaasa tayo na hindi niya tayo pababayaan. One other important thing to note na kailangan nating isipin palagi kasi the sequence of events is not necessarily linear. Bakit kailangan ko pong sabihin ito? Noong kapanahunan ng teenager pa yung nanay ko, teenager eh, no? Hindi, nung kabataan po ng nanay ko, na abutan ko pa yung may mga sikat na mga movies noon about yung pagbabalik ni Kristo. Oo, yan, andyan yung Thief in the Night, ayan, A Distant Thunder, tapos nung time na ito nila Kat, Left Behind na tinatawag. So, itong yung usual na na reading ng Revelation, na presentation ng events ng Revelation is linear yung sequence. So nawala yung mga bata sa biglang nawala out of thin air, nawala yung mga believers, naiwan yung mga damit nila, tapos biglang nagkaroon ng mga kaguluhan, lumabas yung Antikristo. Let's remember that the sequence of events is not necessarily linear. Okay? So ngayon, itong ating pong pag-aaral po this morning, hindi natin alam kung ano yung sequence nito dun sa timeline ng Panginoon. Remember that the Lord looks at time ng ganyan, isang kaagad, isang parang CCTV, nakita niya kung ano kaagad yung nangyayari at maaring mangyari. Pero sa atin kasi dahil we go through time, through a timeline, so hindi natin alam kung ano yung mangyayari in the future. Alam lang natin kung ano yung nangyari in the past, di ba? So, tandaan po natin na yung ating pong mga pag-aaral po nitong mga kaganapan is may not necessarily be linear in nature. So, sige po. Simulan po natin yung ating pong pagsisiyasa at pag-aaral po ng ating pong passage po for this morning. And we start po with verse 1. Sinabi po doon, to him, that him who was seated on the throne. Sino ba yung tinutukoy po dyan? It's clear na yung pong tinutukoy kung sino yung nakaupo. Diba? Tapos yung merong hawak ng scroll, walang iba kundi si God yan. Okay? Dapat malinaw po sa atin na si God ito. Baka meron tayong ibang idea or meron tayong ibang basa na baka mamaya ay si si Kuya Joseph to. Si Kuya Joseph pala yung nakaupo dun sa trono. Hindi. Baka ibang trono. Yung tuwing umaga, yung pag nag-aano tayo, di ba? Pero we need to make clear that it is God yung tinutukoy po dito that who is seated on the throne. Kasi Revelation makes it clear that God is seated on the throne hindi dahil sa tinatamad siya, hindi dahil sa ayaw niyang tumayo. Sa scripture, when we see someone as being seated on a throne, it denotes authority. Okay? Ibig sabihin na siya ay nakaupo on a seat of power. Okay?
na siya ay may karapatan, siya ay may kapangyarihan, at siya ay dapat na sundin. Pangalawa, makikita po natin dyan sa verse 2, yung pong, or actually sa verse 1 pa din, yung pong scroll. Sinabi po dyan, ano ba itong scroll na ito? This is I saw in the right hand of him who was seated on the throne a scroll written within and on the back. Ano ba yung ibig sabihin ng isang scroll na merong nakasulat sa loob tapos dun sa labas, dun sa likodan? Tsaka ano yung ibig sabihin na sealed with 7 seals? Remember, nung time na yon, nung time ng in biblical times, ito po, hindi pa uso ang envelope. Oh, hindi pa katulad nung envelope na meron tayo ngayon. Mayroon, padala ka ng invitation, ganyan. Enclose sa isang magandang envelope para hindi mabasa ng unauthorized na person yung mensahe. Parang ganyan din po yung purpose po ng seal. And hindi lang siya basta isang seal but 7 seals. So ibig sabihin, this scroll is talagang sinigurado na hindi siya basta-basta mabubuksan ng kung sino-sino. Okay? When a scroll is written within and on the back, ibig sabihin, puno yung loob. Yung loob mismo nung scroll, puno siya. Siguro, madalas, nangyayari yan, isang kontrata, it's a will or a covenant. Okay? So, ibig sabihin, it's a legal document. So, dahil maraming terms and conditions, napuno yung buong scroll. Para hindi kailangang buksan yung scroll para, ay, ano na nga ba yung nakalagay dito sa loob na ito? Para hindi masira yung mga seals, nakasulat dun sa likod ng scroll yung summary, executive summary ng kung ano yung laman ng document. Yun po yung ibig sabihin dyan that the scroll is written within and on the back. Okay? So, this is actually a reference po from Ezekiel chapter 2 verses 9 to 10, yung vision po ni Ezekiel. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, itong mga images dito sa Revelation ay konektado dun sa mga references. Tinatawag ni dun sa seminar nila Kat sa training na yung tinatawag po na hyperlink. Meron siyang connection reference sa Old Testament. So makikita natin yan dito sa Ezekiel chapter 2. Sinabi dun sa next na verse, verses 3 to 4, na walang makapagbukas ng scroll. Kaya ang nakalagay dyan, no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll. So yung reference dito ni John, hindi lang basta no one was able. Talagang in-enumerate niya, wala sa langit. So, ibig sabihin, yung 4 creatures na binanggit, walang kakayanan sa kanila na makapagbukas ng scroll. Yung 24 elders will get to that kung ano ba yung significance ng mga elders na ito later. Or under the earth or on the earth, wala ni isa na available or karapat-dapat para buksan yung scroll. So, ibig sabihin, bakit importante na malaman natin, bakit ba kailangan na merong isang worthy na nabuksan yung scroll? Kasi, when, kunyari, isang will or isang kontrata, yung taong karapat dapat lang na mag-execute ng contents ng will, dapat siya lang yung magbubukas noon. Siya lang, kunyari, pinamanahan ka ng 10 million pesos. Yan. Hindi mo pwedeng hindi mo gugustuhin na meron lang basa-basang mag-claim. Uy, nakasulat dito na kung sino man ang may hawak ng sulat, pwede siyang mag-claim ng Siyempre, ayaw mo yun. Kasi para sa iyo yun, di ba? Ayaw mo na merong magpanggap na ikaw at i-claim yun, yung karapat-dapat na para sa iyo. So, it is the same here. Importante na merong isang worthy, karapat-dapat na buksan yung scroll dahil siya lang yung karapat-dapat na i-execute kung ano yung laman ng scroll. So, sa ating pong unang katotohanan, tandaan po natin na ang agenda ng Diyos nakasalalay sa kanyang tagumpay. Ano ba yung agenda ng Diyos? Ito ba ay para bigyan ng bawat Pilipino ng maginhawang buhay? Di ba?
Ang agenda ba ng Diyos ay bigyan ng jacket ang bawat isa? Di ba? Parang yung nag-apply na maging senador. Tapos tinanong siya, ano ba ang plataforma mo para sa secret, di ba? So paano mo malalaman bakit kita iboboto kung hindi ko alam kung anong plano mo para sa akin, di ba? Bilang mamamayang Pilipino. Anong sense na iboboto kita tapos aalamin ko kung anong gagawin mo kapag nandun ka na sa posisyon na pwede mong gawin kung ano yung gusto mo. Pwede mong abusuhin yung kapangyarihan mo, hindi ba? Ang agenda ba ng Diyos ay bigyan ng bawat Israelita ng bahay at lupa, 'di ba? Katulad ng nangyayari ngayon sa Gaza, 'di ba? Ang agenda ba ng Panginoon ay para maranasan natin yung ating best life now. Para malaman natin ang agenda ng Diyos, kailangan natin balikan yung dun sa Genesis chapter 3 verse 15. Lagi natin itong binabalikan, lagi nating sinasabi kasi ang importante na lagi nating tandaan na ang agenda ng Diyos ay tapusin ang kasalanan, tapusin ang kamatayan, di ba? Sinabi dun sa Genesis 3:15, pinangako ng Diyos na yung binhi ng babae ay dudurugin yung ulo nung serpent, yung sumpa ng kasalanan at kamatayan na sinimulan dahil sa panlilinang ni Satan kay Eve. Eventually, yung pangakong yun, nadagdagan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang ilalatag sa isang eternal na kaharian mula sa lahi po ni King David. For example, sinabi po dyan, dun sa verse 5, Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David. Bakit may leon na binanggit po dyan? This is a blessing na ibinigay ni Jacob, ni Israel, sa kanyang anak na si Judah, na sa kanyang lahi magmumula ang isang hari. At yung hari na yon is alam na natin na si David, yung kinikilalang pinakamagaling na hari ng Israel. Pero dito sa ang pinangako ng Panginoon, hindi lang siya galing sa linya ni David. So hindi lang siya legit na hari, di ba? Kundi the root of David, ibig sabihin nagmumula mismo sa taong ito yung kapangyarihan at yung authority ni David. Kaya siya ugat, the root of David. So sinasabi dito, nung sinabi ng elder kay John, Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David has conquered. Okay? Bakit lion yung pinili na hayop to represent Jesus Christ? Maganda yung sinabi nung kaibigan namin na si Pastor Rainier. Kasi kapag ang lion naglalakad sa gitna ng isang teritoryo, pansinin niyo, walang nangangahas na lumapit. Bakit? Kasi pag lumapit ka, pwede kang kainin, di ba? Pwede kang kainin ng leon. So tahimik ang lahat. Tahimik ang lahat out of reverent fear na baka mamaya itong lion na ito ay pagtripan kami. Pero ang fear that we have with the Lord is not because we are afraid of Him. It is yung tinatawag na holy fear. Isang respeto na ang Diyos ay karapat-dapat na galangin natin. Pero hindi ito yung chami-chami na, oh Lord, yes, ka muna dyan, Lord, hindi natin siya sasabihan ng ganoon. Diba? In the same way, well, actually, yung mga mayor nga natin, di ba, na napapagano, oh mayor, ano naman, ganyan, di ba? Kasi yung mga mayor, gagawin nila yon kasi gusto nila na makarelate sa pero hindi natin to gagawin kay Kristo. Oh, Jesus, fist bump muna. Hindi natin siya gagawin. Hindi natin siya ititrato na parang tropa. Okay? We treat Jesus as Lord. We treat Jesus na siya yung pinaka-Panginoon nating lahat. Mahal natin ang Panginoon, pero hindi natin siya itatrato na parang tropa. So, why is this all significant? Pinapakita ni John na yung victory ni Jesus sa cross is nangangahulugan ng pagtatagumpay ng agenda ng Diyos na sirain yung sumpa ng kasalanan at ng sumpa ng kamatayan. So dahil si Jesus ang ating pong victory, may pag-asa tayo sa buhay na higit pa sa kamatayan. And anuman yung inyo pong dinaranas po ngayon,
Masasabi ko po sa inyo, meron pong pag-asa. May pag-asa. Huwag po kayong bibigay. Huwag po kayong mawawalan ng ano na, ay, nakalimutan na ako ng Diyos. Di ba? Hindi po totoo yun. May paghihirap sa ngayon, pero ang pag-asa po natin is higit pa sa kamatayan at higit pa sa ating pong dinaranas po ngayon. Especially po yung mga binabagyo yun, or nakaranas po nung mga pagbagyo at pagbaha nitong mga nakaraang mga linggo, na wala ang lahat po sa iyo, hindi po yan katapusan po ng mundo. Okay? As someone na kami rin po, nung ako po ay high school, ay nawalan po kami ng bahay, nawala po ang lahat po sa amin. I know na ang Panginoon ay totoo po siya. Hindi niya po pinapabayaan yung kanyang po mga anak. Tinuturo po sa atin ng mundo na magpayaman ka dapat. Magpayaman ka. Team payaman. No disrespect dun sa dun sa grupo nung ano. Pero ang sinasabi po dito is kailangan maging successful ka. Yan. Meron kang ayun yung kumakalat na meme, 'di ba? 20 years old. Meron kang 10 million sa bank. Ikaw ano ka? 'Di ba? So kapag hindi mo na-achieve yung ganung klaseng success, feeling mo hindi ka tao. 'Di ba? Hotdog ka na lang sa loob ng freezer. So, parang hindi dapat ganoon yung maging ano natin. Hindi tayo dapat makipagsabayan sa standard ng mundo. Kapag yun nga, na-achieve mo yung bagay na yun, 'di ba? Naging successful ka, naging vlogger ka with 10 million followers around the world, 'di ba? Natupad mo yung lahat ng pangarap mo. Pero kapag mamamatay ka, mababaon mo ba yung lahat ng yun sa kabilang buhay? 'Di ba? Ano ang meaning ng lahat ng ito? Ano ang meaning ng lahat ng awards? Ano ang meaning ng lahat ng achievements mo sa buhay na ito kung mamamatay ka din? Ayun naman pala eh. So, ba't pa ako mag-aaral? Bakit ko pagagalingan sa school? Hindi yun. Hindi po yun yung ano ko. Hindi yun yung gusto kong sabihin. Diba? May sense pa din yung pagsisikap natin sa buhay kung kasama natin si Kristo. Kung tayo po ay nananalig kay Kristo. Dahil kay Jesus, dahil doon sa ginawa niya sa cross, na namatay siya para sa ating mga kasalanan bilang dakilang lamb, ibig sabihin, kahit mamatay tayo sa buhay nito, as long as we are following, believing in Jesus, nananalig tayo kay Jesus, sumusunod sa kanyang example, kahit pa mamatay tayo, ibig sabihin, secure na po yung ating pong eternity sa piling niya. Sa gitna ng anumang kalamidad na nararanasan ninyo, whether natural calamity man yan, or meron kang kalamidad sa iyong kalooban. Feeling mo walang nagmamahal sa iyo, di ba? Ito yung pag-asa na dapat na panghawakan po natin. Hindi po totoo na walang nagmamahal sa iyo. Ang totoo po is mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng Diyos to the point na ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para tubusin ka mula sa kasalanan. Kung meron ka mang sakit na iniinda sa iyong katawan ngayon, tandaan po natin na hindi, Pastor, madaling sabihin kasi hindi mo nararanasan yan. Ako rin po, actually, meron pong akong sakit na iniinda. Kumbaga parang, wag po tayo mawalan po ng pag-asa na yung pong mga sakit po natin, mga nararanasan po ng sakit sa katawan, the Lord knows your struggle. Alam ng Panginoon yung pain na inyo pong dinaranas po ngayon. Pero we need to get encouragement. We need to get gratitude dun sa katotohanan na secure yung ating pong future sa Diyos, anuman po yung mangyari sa ating pong physical na katawan. Feeling mo man na hindi ka kamahal-mahal. Yan. Hindi po totoo yun. Ang victory ni Jesus, nagpapaalala sa atin na mahal ka ni Jesus Christ. Nais niya na maging secure tayo sa dakilang pag-ibig niya. And hindi itong katotohanan na ito, this is not to make us feel good. Okay? Mahal ako ni Kristo. Hindi siya ganon. Hindi
yung ganun yung gustong effect ng katotohanan ito. Ito ay katotohanan na dapat nating panghawakan. Diba? Lagi kong example na kapag yung anak ninyo, sinabihan mo na, oh, if you do ganitong, galingan mo sa school, ganito yung magiging, ano yung nagiging effect? Tinatamad ba sila sa pag-aaral? Di ba? Siyempre, ginagalingan nila. Yung iba nga nananalo pa ng awards. Di ba? Nananalo sa, district school press conference, nagcha-champion, ganyan-ganyan. Umaabot sa ganun dahil pinangahawakan nila yon. Yung pangako ng mga magulang na kapag ginalingan mo sa pag-aaral, ito yung magiging benepisyo sa iyo. In the same way, yung mga anak natin, pinangahawakan yung mga pangakong binibitawan natin. Panghawakan po natin yung pangako ng Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon na I will never leave you nor forsake you, hindi niya po talaga tayo iiwan. Na yung ating pong mga pasakit po sa ating pong katawan, di ba? That the Lord will heal us. Na even in our pain, ay gagamitin ito ng Panginoon para po sa kanyang purpose. Ito ay katotohanan na dapat na magsilbing gabay sa atin sa bawat araw, sa ating pong paglalakbay patungo kay Christ Jesus. Tuloy po tayo sa ating pong passage. Sa verse 6, makikita po natin yung pong 4 living creatures and yung 24 elders. Ito pong 4 living creatures, mahirap po siya talagang i-picture. So, pagpasensya niyo yung drawing na Pero kasi yun nga eh. There are certain angels na nagpapakita in human form. So tandaan po natin 'yan. Pero kasi ang media natin ngayon, usually pinoportray ang angel na guwapo, matipuno, 'di ba? Macho. Tapos willing na iwan ang eternity kasama ang Diyos para lang makasama yung taong pinaglalaban nila. Makikita natin yan sa K-drama, yung mga angel na yan, 'di ba? Pero hindi ganon ang lahat ng itsura ng angels. And dito sa sa drawing po na ito sa ating pong screen, most likely ganyan po ang itsura po nila. Based po dun sa literal na description. Pero kumbaga hindi man yaan yung ganyang itsura. Kumbaga ibig sabihin yung itsura ng mga angels, ito, cherubim and seraphim, ito yung level ng angels na naka-assign sa presensya ng Panginoon. Mahirap po silang i-describe at mahirap po unawain kung ano po yung itsura po nila. Ano yung significance ng elders? The elders may represent the unity of God's people. So there are 12 tribes, yung pong Old Testament tribes, yung mga anak ni Jacob, and then 12 New Testament apostles. Itong mga creatures na ito ay may mga Old Testament references yan. Isaiah chapter 6 verse 2, yung vision ni Isaiah sa presensya ng Diyos nung siya po ay nasa temple. And then Ezekiel chapter 1 verse 10, yung pong 4 living creatures na sinabi po dyan na each had a human face. Merong 4 na muka. So, ang hirap na imagine na, bakit may ganung klaseng Tandaan po natin that there are unseen realities. So, itong realidad na ito, this is not everything that we know. There are unseen realities na alam ng Panginoon. And nire-reveal niya ito kay John dito po sa passage po natin. And then ito yung isa sa mga Huwag po sana kayong ma-disturb dun sa image po na dyan. Pero ang hirap i-describe, ang hirap na unawain na bakit gagawa ang Panginoon ng ganito klaseng creature? 7 yung mata. Tapos bakit kailangan may 7 sungay? The lamb is a representation of Jesus. Ano ba yung significance ng lamb? Sa Exodus chapter 12 verses 12 to 13, 'di ba? Yung ginagawa po natin tuwing Holy Week, yung pong Passover. So yung tupa ay kailangang mamatay para mabuhay yung pamilya dun sa loob ng bahay, diba? In summary, ang Passover, yung tupa na sinet aside para sa purpose ng Passover, papatayin siya, tapos yung dugo ipapahid dun sa hamba ng pinto. Para pag nakita nung anghel na ipapadala ng Panginoon para patayin yung firstborn
ng mga tao at maging ng mga alagang hayop ng mga Egyptians, papatayin yun lahat ng Panginoon. Ang matindi dito, panganay lang, di ba? Panganay lang yung madadali. So, ang mangyayari, para maging safe yung mga bahay ng mga Israelites, kinuman sila na magpahid ng dugo ng lamb para mag-pass over yung angel, destroying angel na ipapadala ng Panginoon para i-execute yung judgment niya. So, this lamb, meron siyang 7 sungay in the Bible. When there are horns. Medyo medyo mag-step back tayo. Wag natin siya kaagad na i-take literally. Diba? Horns are symbolic of power in scripture. Yung eyes are representative of God's all-knowing wisdom. So, hindi natin sure kung ganito ba talaga yung itsura nung lamb na pinatay. Pero ang meaning po ng vision po na ito, pinapakita na si Jesus gaya ng isang lamb na sinabi dito sa Isaiah chapter 53:7, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth like a lamb that is led to the slaughter. Ang isang tupa kapag pupapatayin, hindi katulad ng baboy na yung mga nakapagkatay na po dito ng baboy, yun nga kapag yung mga kapatid natin umiiyak na nag-iiskandalo, para ka namang baboy na kinakatay. Insulto yun. Magalit ka kapag sinabihan ka ng gano'n. Kasi yung baboy, di ba, kapag kakatayan, talagang, parang gagawin ng lahat para makapiglas. Pero ang tupa, kapag papatayin siya, yung hindi man lang nanlalaban, di ba? And ganun yung nangyari kay Jesus nung siya po ay pinatay. Para siyang tupa na hindi nanlalaban. Talagang inaccept niya kung ano yung nakalaan para sa kanya sa plano ng Diyos. So ano ba ang ginawa nito pong nitong tupa na ito? Na ang tupa na ito ay kinuha niya yung scroll mula sa kamay ng nakaupo dun sa throne. This is symbolic of Jesus receiving all authority from God the Father. Sinabi doon sa Matthew chapter 8 verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. So yung pagkuha ng scroll ng lamb mula sa kamay nung upo dun sa throne, ibig sabihin that the lamb was worthy to execute the will na nakasulat dun sa scroll. Jesus taking the scroll from the hand of the Father means that he is worthy and he has the authority to execute God's agenda. And then sa verse 8, makikita po natin dyan, binanggit yung, when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are prayers of the saints. This is a representation of the prayers of the believers. At ang nais na iparating sa atin ng passage po nito, ng verse na ito, na yung mga panalangin po ng mga naniniwala kay Kristo is umaabot po sa presensya ng Diyos. Ibig sabihin, naririnig niya. Okay? At ito ay tutugunin niya sa kanyang timing. Hindi ito prayers na, Lord, bigyan mo po ako ng ganito, ganyan. Actually, hindi ganyan yung prayers of the saints. Hindi din ito yung prayer na, manalangin ka kay ganitong santo para magkaroon kayo ng anak. Hindi. Sorry po, pero hindi po yun yung ibig sabihin po nito. The prayers of the saints. The saints na tinutukoy po dito is lahat ng naniniwala kay Jesus. The believers. So, ikaw at ako, tayo po ay saints. Maaaring sabihin, kayo, saints talaga kayo kasi santos yung apelido nyo. Pero hindi yun. That's beside the point. Diba? Lahat ng naniniwala po kay Kristo ay mga santo, mga saints. And yung mga prayers na ito ay panalangin na si Jesus Christ ay dumating at mangyari yung kanyang kalooban sa lupa gaya ng kalooban niya sa langit. Diba? We pray that the Lord's Prayer, diba? Sinabi din sa your kingdom come on earth, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, sa Matthew chapter 6 verse 10. So ito ay prayers na inalay ng mga believers sa gitna ng persecution na hinaharap nila.
So, ang katotohanan po na makikita po natin dito is yung tagumpay ni Jesus ay patunay ng kanyang power at ng kanyang authority. At bakit kailangan ng power and authority ng Diyos? Dahil ang agenda ng Diyos is ibalik tayo sa piling niya. And unfortunately, marami yung mga Kristiyano kine-claim yung power ni Jesus Christ para sa kanilang mga pansariling mga kagustuhan. May nagsasabi na pinili sila ng Diyos para pangunahan yung ganitong samahan, yung ganitong barangay, yung ganitong bansa, di ba? Para maging maunlad ito. I will make this nation great again. Yan. Kahit na yung taong ito ang buhay ay openly nandadaya siya, nagnanakaw siya, nambababae siya, pero sinabi na, ay, pinili siya ng Diyos, ganyan, ganyan. Sinabi niya na pinili siya ng Diyos. So, okay, pipiliin ka rin namin. Okay? May mga nagsasabing ang power ni Jesus yung kailangan para yumaman at maging maginhawa ang buhay. Maniwala ka lang kay Jesus at gaganda ang buhay mo. Kung hindi ka nagkaroon ng ganitong klaseng bahay, hindi ka nagkaroon ng ganitong klaseng kotse, yan. May mga nagtuturo ha. And nasa social media yan, nasa TikTok, nasa YouTube, nasa FB yung mga taong yan. Meron pa nga isang nagsabi na in 5 years, kung hindi mo ko popot-potan at sasabihin na, Pastor, magpapa-dedicate ako ng kotse ko. Pag hindi BMW yan or hindi Mercedes yan, hindi ko i-dedicate yan. Pag second hand yan, grabe naman yun. Di ba? At sabi niya pa, kapag itong member na ito lumapit sa akin para ipa-dedicate yung kanyang second hand na kotse, sasagasaan ko siya. Grabe siya. Hindi ganon. Hindi ganon ang power ng Diyos. Ang power ni Jesus, hindi para magkaroon tayo ng magandang buhay sa mundong ito. Meron pa nga actually nagsabi na yung power ni Jesus nagbigay sa kanya ng magandang asawa. Di ba? Sa power ni Jesus, ang ganda ng asawa ko. Well, maganda yung asawa ko, pero hindi ko i-claim ang power ni Jesus para makuha ko kung ano yung gusto ko. Ito yung malungkot. People want the power of Jesus so they can do everything that they want. Diba? Sino yung gusto mo yung power ni Jesus pero hindi mo gustong sundin yung authority niya? And yung ganitong kaisipan, hindi ito sang-ayon sa agenda ng Diyos. Ang agenda ng Diyos, kung bakit niya binigyan ng power at authority si Christ upang magtayo ng isang kingdom of and priests to our God. Sinabi diyan sa verse 10, you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. So hindi ito isang military conquest, hindi siya economic conquest, kundi isang kaharian na ang bawat bahagi, ang bawat member nito tinutupad yung purpose ng Diyos. Bakit priest yung diyan? In the Old Testament, the priests serve as mediators o tagapamagitan sa pamamagitan ng Diyos at ng tao. In the same way, ang priests, tayo bilang mga priest, a holy nation, di ba? A priesthood. Ibig sabihin, tayo po ay nagsisilbing tagapamagitan between ng Diyos at ng mga tao. Paano? Tayo yung naglalapit sa mga tao para makilala nila si Kristo Jesus. Na dapat sa pamumuhay natin nakikita na naniniwala ka pala kay Jesus Christ kaya ganyan yung buhay mo. Hindi sana, talaga, sinabi mo Christian ka, bakit ganyan yung buhay mo? Sana hindi ganun yung reaction ng mga tao sa paligid natin. Ang pagsakop na ginagawa ng Diyos is not military or economic, kundi yung puso mismo ang ina-address ng Diyos. Yung root cause ng kahirapan at kamatayan sa mundo. Kasi kahit na magkaroon tayo ng napakagandang economic prosperity, kahit na peaceful ang buong mundo, 'di ba? Kaya nga and then the Fire Nation attack. Meron na mangangahas na kunin ang kapangyarihan para sa kanya. So, kailangang i-address yung root cause, which is the heart. And in the end, that victory is already assured. Sigurado ang tagumpay ni Kristo na ang lahat ng mga nananalig sa kanya maliligtas sa huli at hindi po sila mapapahiya.
So ano yung ibig sabihin nito para po sa atin? Dahil si Jesus ang ating victory, may pag-asa na yung bawat panalangin natin actually diringgin niya. Diba? Not necessarily tutugunin ng Panginoon, iba yung didinggin ng Panginoon dun sa tutugunin niya. Diringgin niya, ibig sabihin naririnig niya. And hindi siya yung tengang kawali na pasok sa labas sa kabila. Kundi dinididig ng Panginoon at tutugunin niya ng ayon sa kanyang kagustuhan. Yung imagery ng insenso na nagre-represent dun sa prayers of the saints ay paalala dun sa mga readers ni John sa gitna ng persecution at paghihirap, umaabot yung kanilang panalangin sa Diyos. Ewan ko kung naranasan po ninyo yun, yung time na parang feeling mo nananalangin ka pero parang hindi lumalampas dun sa kisame, di ba? Even in those times na feeling mo hindi ka naririnig ng Panginoon, naririnig ka niya. At dapat na maging encouragement ito sa atin. So yung times na you feel you are alone in this life, hindi ka po nag-iisa. Na meron kang sakit na dinaranas, tapos feeling mo walang dumaramay sa iyo, hindi ka nag-iisa. So, dapat ba nating ipanalangin yung mga pangangailangan natin sa araw? Yes. Yes. We can pray na pwede tayong manalangin na sana manalo tayo sa contest, di ba? Pwede tayong manalo na sana manalo ang Pilipinas sa Miss Universe, di ba? Pwede tayong manalo na pumasa sa exam, na maibigay yung trabaho na hinahangad natin, di ba? Pero tandaan natin na ang victory ni Jesus sa kasalanan at kamatayan, hindi nangangahulugan na makukuha natin yung lahat ng gusto natin. Ang victory ni Jesus sa cross at sa libingan ay assurance na dahil ito naririnig niya yung ating mga panalangin, pero ito ay tutugunin niya sa paraan at sa panahon na ayon po sa gusto niya. And mas maiintindihan natin na paano ba tumugon ang Panginoon sa panalangin natin when we get dito po sa next na part po ng ating pong pag-aaral. Dun sa verse 11, sinabi po dito yung napakaraming mga anghel na sumama dun sa pagpupuri ng 24 elders tsaka ng 4 na creatures sa Diyos. And yung choice of words, sinabi dito, myriads and myriads and thousands of thousands. Ibig sabihin, napakalaking number. Mahirap siyang bilangin. Hindi sa tinamad si John dito na mabilang, di ba? Oh, John naman babilangin mo na. Ibig sabihin, hindi niya kayang bilangin sa sobrang dami. At ang verse po na ito ay nagpapaalala sa atin na marami pa ang nasa panig ng Diyos. Because the media and the world wants us to think otherwise. They want us to think na nag-iisa ka na lang, na ikaw na lang yung naniniwala dyan sa Diyos mo. Dapat bitawan mo na yan. Hindi. Hindi po totoo yun. Marami po ang naniniwala sa Panginoon. The angels, the elders, and yung iba pa po mga believers. Ano yung sinasabi po ng mga ng lahat ng naniniwala kay Kristo? Sinabi po diyan ang dalawang blessing po. Yung sevenfold blessing, power, wealth, wisdom, might, and honor, and glory, and blessing sa verse 12. And then sa verse 13, yung buong creation na nagpuri sa Panginoon, sinabi, blessing and honor and glory and might forever and ever. Itong dalawang klaseng papuring ito is meant to show na napakadakila ni Jesus Christ. Ang mga papuring ito, hindi ito pambobola. Hindi siya meant na bulahin yung ulo ni Jesus Christ. Kundi ito ay paghahayag na si Jesus ay karapat-dapat na magmay-ari ng lahat ng ito. This is a recognition of His authority and His power. So, ang buong creation ay lumuhod at nagpapuri sa Panginoon. Ito ay patunay na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay dinisenyo para ihayag ang kanyang kadakilaan or greatness. Naalala ko dun sa isang scene sa yung Avengers na movie. Sinabi ni Loki na ang mga tao ay kinreate para lumuhod, para mag-worship. And there is actually a grain of truth dun sa sinabing yon ni Loki. Yes, we are created to worship and we are created to worship God alone. We are created na lumuhod lang sa harap ng Panginoon at hindi
sa kung sino-sino pong Diyos. Ang problema, pinili natin lumuhod sa kung kanini, sa harap ng kani-kaninong Diyos-Diyosan. Pero tayo po ay nilikha ng Diyos para lumuhod sa harap niya. And this is a fulfillment na sinabi ng Panginoon sa Philippians chapter 2, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, ang katotohanan po nito para po sa atin, yung tagumpay ni Jesus para manumbalik yung ating pong pagmamahal at pagsamba sa Diyos. The main reason kung bakit nagkasala ang tao sa Garden of Eden, ginusto ng tao na maging katulad ng Diyos. Di ba? Remember, nung nilikha ng Panginoon, ng Diyos ang lahat, sinabi niya that it was good. Di ba? Sa chapter 1 tsaka sa chapter 2, makikita natin yan. That the Lord looked at everything that He made and it was very good. Pero dun sa puno, no, sinabi niya na ito lang yung very bad. Huwag niyong kainin ito kasi ikamamatay niya yan. Nung nakita ng tao, nung tinignan niya, sabi niya, oh, hindi naman. Maganda naman po ito. Mukhang masarap kainin. Diba? Pansinin niyo, when God says that something is good, it is already good. Pero kapag ang tao, sinabi niya na good ito, it is actually very bad. Gusto kasi ng tao na siya yung magsasabi kung ano yung mabuti, hindi ang Diyos. Ayaw makinig ng tao na sinabi ng Panginoon na bad ito for you. Di ba? Pero hindi, good yan. And we don't have to look far. We don't have to look far. Tingnan natin yung mga anak natin, especially yung mga bata, yung mga toddlers. Di ba? Pagka sinabi, no, ano gagawin ng bata? Oh. Pag sinabi ng bata, sinabihan natin yung bata na huwag kang pupunta dyan. Ano gagawin ng bata? Magpupunta doon. Di ba? Nasa nature natin yan. Nasa nature natin yan to rebel. Na ayaw kitang sundin. Gagawin ko kung anong gusto ko. And ito yung nakikita po natin ngayon sa lipunan. Sa paligid po natin. Pasintabi po sa LGBTQ community, pero hindi tama yung yung pinagpipilitan na sinabi na I identify as a ganito. Ganyan. And to the lengths na pupunta ka sa ibang bansa para i-change mo kung ano yung katawan mo to apply kung ano yung sa tingin mong maganda para sa iyo. Pero actually, nakakasama iyon para sa iyo. That is actually bad for you. Gusto natin na huwag tayong pakialaman ng Diyos, na gagawin natin yung tingin natin ay mabuti, pero ang dito, gusto natin na sumang-ayon ng Diyos na umukay ka na lang, tapos i-bless mo lang kung ano yung gusto kong gawin. Kahit na hindi ito actually nakakabuti sa atin. The reason that we rebel against God is actually because we have forgotten to love Him. Nakalimutan na natin kung paano mahalin ng Diyos. Nalimutan natin kung gaano kapayapa at kapanatag ang buhay natin sa presensya niya. So ito po yung significance ng pagtatagumpay ni Jesus on the cross and on the grave. Para malaman po natin muli what it means to really love God with your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Kapag minamahal natin ng Diyos, nagiging natural sa atin na sambahin siya. So, ang hamon para po sa atin is kailangan nating mamuhay in such a way na yung buhay natin tuloy-tuloy na pagsamba kay Jesus Christ. Ito ay paghahayag ng kanyang tagumpay. And naisip ko lang din na sa pagbabasa po ng Revelation, ako po mismo na hindi ako makapaniwala na ganito lang ba ang gagawin ng natin sa for all eternity na meron kang hawak. Sinabi doon sa passage kanina, di ba? Na yung may mga hawak na harp, tapos merong mga bowls na insenso, tapos wala kang gagawin for all eternity kundi lumuhod sa harap ng Panginoong Jesus. Diba? Ganun lang ba? And yun lang yung impression or yun yung pinakakalat ng media sa atin na ganito lang yung gagawin mo for all eternity. Tapos sa impyerno, merong party na nangyayari. Totoo ba yun? Hindi. Oo. Walang party sa impyerno, kundi paghihirap lang. Ang totoong party ay kasama ng Panginoon.
Bakit? Bakit natin nasabi? Ang tunay po na worship is not just about itong ginagawa natin tuwing Sunday. Ang tunay na worship ay pamumuhay in such a way, sinabi diyan sa Romans 12, 1 to 2, di ba? I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Ano yan eh? Ang isang sacrifice is parang papatayin mo siya. Pero dito as a living sacrifice, yung sakripisyo, umalis dun sa altar tapos naglakad. Namumuhay ng ayon sa kagustuhan po ng Diyos, which is your act of worship. And in-explain nga rin ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10, whether you eat or drink, di ba? O yun nga, kumakain ka na nga, umiinom ka, di ba? O ano man yung ginagawa mo, do it all for the glory of God. So ang worship po is hindi lang itong ginagawa natin, hindi lang yung pagkanta. Yes, this is part of our corporate worship. Worship is also part of what we do away from church. So kung ano man yung ginagawa mo sa school, sa bahay, di ba? Kapag mag-isa ka, this is also your act of worship. Ito nga yung lagi kong sinasabi na maganda na part ka ng church. On Sunday, part ka ng Sunday school, ganyan, part ka ng ganitong ministry. Pero kapag ka inutusan ka ng nanay mo na maghugas ng pinggan, hindi ka pwede magdabog. Oo. Part yan ng ating pong worship na sumunod tayo kapag ka inuutusan tayo, di ba? Inuutusan tayo ng na maghugas ka, na maglinis ka sa bahay, di ba? Asikasuhin mo yung mga kapatid mo, di ba? That is part of our worship. Part ng ating pong worship na galingan sa trabaho, na not necessarily in the hopes of promotion, na tataas yung sweldo mo, ganyan, kundi we do our work excellently dahil yun yung ating pong pagsamba. Galingan mo sa pagbubuhos ng simento, sa paglalagay ng bakal, dahil ayaw mo na gumuho yung structure, di ba? At yun yung part ng ating pong pagsamba sa Panginoon. Yung pagdadrive natin sa kalsada, hindi dahil sa takot tayo na mahuli, kundi dahil gusto nating makauwi ng safe. At yun ay part ng ating pong pagsamba sa Panginoon. Kung tayo ay mananalangin, higit sa gusto natin, hingin natin yung sa Diyos, ano ba yung paraan na magbibigay ng honor sa Kanya? Hindi kahihiyan. Di ba? So, sabi, Lord, sana po, pumasa po ako sa exam. Tapos, hindi ka naman nag-aaral, tulog ka lang. Papasa ka ba doon? Di ba? Mag-aral ka din. No? Mag-aral ka din kasi gusto mo na pumasa ka. Di ba? Pero hindi naman to the point na sobrang pag-aaral ka, inabot ka na ng buong magdamag, wala ka ng tulog. Pagdating ng exam, tulog ka. Di ba? Huwag naman sanang ganun. Huwag naman sanang ganun. Kapag nagagawa natin ang mga bagay na ito, na magbigay ng honor sa Panginoon, ito po yung ating pong pagsamba sa Kanya. So in closing, ano ba yung mga parts ng buhay po natin na kailangan po natin ng tagumpay? We need to remember that Jesus is our victory. Hindi dahil ibibigay niya yung lahat ng gusto natin. So, ayan. Miss Universe nga, 'di ba? Miss Universe ngayon. So, nanalangin ka, Lord, sana manalo si Chelsea, si Chelsea. Sana manalo po siya ganyan. Hindi siya nanalo kung nangyari. Does this mean that the Lord has no power? Naniniwala kasi ang mundo natin ngayon, naniniwala dun sa tinatawag yung manifesting. Sabihin mo lang ng madaming beses, sabihin mo magkakatotoo yan, ibibigay yan ng universe. Hindi. Binibigay yan ng Diyos ng ayon sa kanyang kagustuhan. Yung author po na si C.S. Lewis, nung siya po ay mga 9 or 10 years old, nanalangin siya sa Panginoon. Lord, pagalingin niyo po yung nanay ko at namamatay po siya sa cancer. Namatay yung nanay niya. So dahil doon, sinabi niya, dahil doon, hindi pala totoo si God. So, he lived the life of an atheist. Namuhay siya na, all his life, he dedicated himself to proving that God is not true. At sa kanyang pagsisiyasat, sa kanyang pag-aaral, ang naging conclusion niya, mali, totoo pala si God. Si God does not necessarily give us what we want. He is our victory dahil binibigay niya kung ano ang kailangan natin. And that is to find fulfillment in God. Dahil si God ang may hawak ng power, ng wealth, ng wisdom, ng might,
ng honor and glory and blessing. Binibigay niya ito ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi dahil sa gusto natin. At hindi natin, when we find our satisfaction and our fulfillment in God, hindi natin actually hahanapin itong mga bagay na ito. In the same way na kaharap ko ngayon yung picture ng aking pumbiyanan, di ba? At nandun naman sa kaharap ko din yung nanay ko, di ba? Na hindi ko hinangad sa kanila na ibigay nila yung gusto ko. Ano ba yung gusto ko? Gusto ko ng Ferrari. Hindi nila naibigay yon sa akin, di ba? Pero masaya pa rin ako na meron akong buhay na kasama nila. Na we shared life together. We have our moments. We have a relationship. We have love. We were able to love them. Diba? Sa lahat ng ito, kumbaga pwede nating matamo yung power, yung wealth, yung wisdom eh. Pero kung walang Kristo, lahat ng ito, wala lang. Empty. Mamamatay ka lang din ng hindi mo alam na pangahawa ka mo. Takot kang mamatay dahil takot ka na mawala ang lahat ng ito sa iyo. At iba yung makikinabang. Yun yung ano dun eh. Yun yung kinakatakot mo eh. Na parang pinaghirapan ko to tapos sino makikinabang. Di ba? Para sa ng lahat. Lahat ng ito walang meaning kung wala si Christ. Nagkakaroon lang po ng purpose. Yung lahat ng inaasam natin kung si Jesus yung gumagawa nito sa buhay po natin. Tandaan po natin that the most important victory that we can ever have is over sin and death. Itong mga bagay na ito, yung naghihiwalay sa atin mula sa Diyos. Kaya manalig tayo kay Jesus Christ dahil siya yung nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Nung siya ay namatay dun sa krus at siya ay muling nabuhay mula sa libingan. Maniwala po tayo sa Kanya. Maniwala tayo kay Jesus Christ. And hindi lang yung naniniwala naman ako sa Kanya, di ba? Kundi yung maniwala, ipaglaban natin yung paniniwalang yun. At yung buhay natin is i-align natin doon sa paniniwalang yun. Sumunod tayo sa kanyang mga turo at kautusan. So, tandaan po natin that Jesus is our victory. Ibig sabihin, kaya niyang ibigay yung kanyang pagtatagumpay to help us overcome anuman yung pagsubok or pahirap na dumarating sa buhay po natin. Pero tandaan po natin that Jesus Christ gives us our victory in order to bring honor to His name. Na magbigay po tayo ng karangalan sa kanyang dakilang pangalan. So maniwala po tayo that Jesus is indeed our victory. Mamuhay tayo na may pagsamba at paghayag ng kanyang tagumpay sa araw-araw. Manalangin po tayo.